In this video, tuturuan ko kayo paano mag-start mag-trade dito sa Hyperliquid. Kasi ito yung napaka-importante. Ito yung narrative ngayon. Ito yung trend ngayon. Lahat ng pera pumapasok dito sa Hyperliquid ecosystem. Pinag-uusapan ng mga venture capitals, pinag-uusapan ng mga influential people, mga KOS like si Ansem, di ba? Nandito lahat, no? Mga memes nandito na rin lumilipat from Solana. And one thing na dapat mong matutunan dito sa crypto is kailangan mong sundan or kailangan mong malaman ano yung next trend, ano yung current trend. Kasi kung na-stuck ka sa lumang trend, wala nang volume doon, mahuhuli ka na, magiging exit liquidity ka. So ano ba yung Hyperliquid? It's a perpetual DEX pero magiging isang L1 na rin siya, layer 1 katulad ng mga Ethereum, Solana, Polkadot is layer 0. So Solana, Near, yan, mga layer 1s yan. So ngayon, nagsimula siya as a perpetual DEX. Isipin mo na lang Binance, di ba? Isipin mo lang OKX, mga centralized exchanges. Ang pinagkaiba lang is ito decentralized. So pwede ka rin mag-spot trade, pwede ka rin mag-futures trade, pwede ka rin maglagay sa vault kung saan parang sort of copy trading. So doon to sumikat tong Hyperliquid. Andun yung volume. Nandun na nag-trade yung mga tao. Kasi sobrang baba ng fees compared sa mga centralized exchanges. Sobrang baba, no? Sobrang baba. Kaya in this video, turuan ko kayo paano lumipat ng funds from one exchange, OKX, to Hyperliquid. So first things first, syempre kailangan mo ng exchange. So ang gamit ko is OKX, ang preferred ko. If wala ka pang OKX account, leave ko yung link sa description. So anong kailangan mong gawin dito sa OKX? Kailangan bumili ng Ethereum and kung possible, USDC din. Okay? So di ko na papakita sa inyo paano mag-cash in, cash out. Meron na akong separate tutorial for that. So pag bibili ka, kailangan syempre sa spot ka. Kailangan mong bumili ng Ethereum. Bakit kailangan mo ng Ethereum? Kailangan mo ng Ethereum for gas fee lang. Okay? Gas fee lang ang kailangan mo. So di mo siya gagamitin pang swap or anything. Gagamitin mo lang yung Ethereum for gas fee. So, bili ka ng Ethereum, maybe let's say $10, $20, depende sa capital mo. Pero hindi mo kailangan ng marami. Okay? Next is, bibili ka ng USDC. Kung meron ka ng Ethereum sa wallet mo, kasi kailangan mo ilipat to sa wallet eh. So, kung meron ka ng Ethereum sa Arbitrum network, yan, hindi mo na kailangan gawin tong step na to, tong bumili ng Ethereum. If wala kang Ethereum sa Arbitrum, then kailangan bumili. Kasi kailangan mo maglipat ng Ethereum sa Arbitrum wallet mo, pangbayad ng gas fee. Kung meron na, so ang kailangan bilhin is USDC. So from USDT to USDC, bili ka. Okay, once na nabili mo niyan, withdraw mo na. Now, kailangan mo ng wallet. Okay, so MetaMask, although sobrang obsolete na ng MetaMask, wala na dapat gumagamit ng MetaMask, wala nang kwento yun. May recommend ka is OKX Web3 wallet or Rabby. Yun sa dalawa lang yun. Or Rabby. So, kung OKX na gamit mo, then maybe mas convenient sa inyo OKX Web3 wallet. So, yun ang gagamit natin as an example. Alright, so kailangan mo is i-withdraw yung USDC mo. And kung wala kang Ethereum, kailangan mo i-withdraw yung Ethereum mo. So, papakita mo sa Ethereum. Now, kailangan mo ng wallet address. So, lagyan ko lang wallet address ko. Ayan. Copy lang natin. Copy yung Ethereum address. Alright? Ethereum address. Or pwede nung, papapansin mo, pare-pares lang naman yung address ng Arbitrum ng Ethereum. So, copy lang natin yung Arbitrum. Just to be sure, no? Yan. Pipili natin network is Arbitrum. Okay, wala na kailangan isipin pang iba. Wala ka na kailangan i-transfer ng iba, kundi Arbitrum. Arbitrum lang. Then paste mo. Okay? So, input mo yung amount ng Ethereum na binili mo. Recommend ko maybe 0.02, 0.01 for gas fee lang. Then click mo lang next. Pero make sure, alam ko may minimum. But if wala, then proceed, no? Next. Yan naman lang, 2FA, mga yan. Then, matatransfer mo na yung Ethereum sa Arbitrum, sa OKX Web3 wallet mo. Now, kung bumili ka man USDC, syempre kailangan mo din i-transfer yung USDC sa Arbitrum wallet mo. So, Arbitrum lang ulit. Copy-paste mo yung address mo. Then, lipat mo na. Pwede ka rin naman bumili ng USDC sa mismo sa Arbitrum wallet na. Pero kung ayaw mo, pwede mo naman diretso lahat ng bibili mo sa exchange ay Ethereum, then swap mo na lang siya sa Uniswap. Pwede rin naman 'yon. Or gusto mo dito ka na bumili ng USDC, doon mo na diretso. Pwede rin naman 'yon. Nasa sayo naman 'yon. So transfer mo lang. So let's say ang account mo ay meron ng Ethereum sa Arbitrum, like for example, meron kang 0.016 dito. Yan, nakikita mo naman. So, meron akong $65. So, ang gagawin mo naman next is punta ka sa hyperliquid.xyz.
Leave ko yung link description sa baba para hindi ka na malito or ma-phishing pa, no? So, ang kailangan mo gawin is kailangan mo mag-deposit. Click mo lang yung deposit. Now, syempre, kukonect mo muna yung address mo. Ayan. So, connect mo natin, OKX Web3 Wallet. Ayan, na-connect na natin. So, enable muna natin yung trading para ma-connect natin yung Hyperliquid sa yung wallet mo. So, establish connection lang. Confirm natin. Ayan. Switch Arbitrum to deposit. So, lilipat natin. Lilipat na natin yung sa Arbitrum network. So, yung binili mong USDC, nasa wallet mo, ita-transfer mo lang. Let's say, bumili ka ng $100. So, click mo lang yung deposit. Once na deposit mo na, ayan, pwede ka na mag-start mag-trade ng spot trading. Meron tayong perpetual, futures trading, yung mga leverage, times 3, times 5, times 10. Meron din yan. Meron din tayong for mga categories, DeFi, gaming, L1, L2. So, halos lahat ng mga coins na alam natin, like Bitcoin, Ethereum, meron na rin yan dito. Ayan, hanapin lang natin, no? Let's say, BTC. Meron na rin yan dito. Basically, para siyang on-chain na centralized exchange. Wala, nandito na lahat. And sobrang bilis. No? Wala ka na kailangan, every time nag-trade ka, kailangan mo mag-accept ng transaction. Wala nang ganun. Diretso na, one click na lang yan. So, meron tayong mga meme coins na exclusively under Hyperliquid lang siya. So, again, lahat ng pera pumapasok dito, then, ibig sabihin lang doon is tumataas din. Mas malaki chance mo na tumataas din yung mga coins na gusto mong bilhin dito. Kasi pumapasok yung pera din sa Hyperliquid eh. 'Di ba? Pag pumapasok yung pera sa Hyperliquid, ang ginagawa ng pera, wala, 'di ba? Alangan naman nakastay lang doon. Syempre, bumibili sila ng mga kung ano naman coins na meron dito sa Hyperliquid. That's why maraming nagsisitaasan na meme coins dito sa Hyperliquid. So, once na pwede ka na mag-start mag-trade once na deposit ng USDC, then kung gusto mo i-transfer sa spot trading or perpetual trading, nandito lang sa lower right. Ayan. So, kumbaga isipin mo sa centralized exchange, meron tayong spot wallet, meron tayong futures wallet. Ganun lang din dito yan sa Hyperliquid. Pag gusto mo mag-trade sa futures, then kailangan mo lipat yung USDC mo from spot to perpetual. Pag gusto mo mag-spot, then lilipat mo lang din sa spot. Now, paano naman kung mag-withdraw ka? So, click mo lang yung withdraw. So, withdraw mo kung magkano naman kinita mo na USDC. So, babalik ulit siya sa Arbitrum network na wallet mo. So, from Arbitrum wallet na network mo, kung gusto mo siya i-withdraw na, i-cash out mo na, so, lilipat mo USDC papunta sa OKX. So, from withdrawal, gusto naman natin is deposit. So, hanapin natin USDC. Then, select network, Arbitrum. Bibigyan kayo ng address. Pipaste mo dun dito sa ano mo. Let's say, for example, Arbitrum network, Arbitrum Ethereum. Send natin. Hiningi kayo ng address. Kakopy mo lang to. Paste mo. Siyempre ano yan? Siyempre dapat USDC yan. USDC. Ginawa ko lang example yung RBETH. Pero imagine mo lang USDC yun. Huwag mong gagawin yung ginawa ko. Okay? Baka mawala yung funds mo. So ganun lang kabilis yun. May extra step lang kung saan pagpasok mo sa Hyperliquid, magde-deposit ka lang from Arbitrum to Hyperliquid na chain. From that, tapos na. Okay na. So I hope nakatulong tong video na to. Kasi marami nagtatanong sa akin sa Telegram kung paano mag-start. Alam ko marami sa inyo, newbie lang. Bago kayo mag-start, make sure, no, aralin nyo muna. Research nyo muna. Huwag kayo, porket nag-post ako, bibilhin nyo na kagad. Alright? Hindi porket nag-post ako, sure paldo yun, no? May chance na bumagsak yun. So, kailangan, mag-DR pa rin tayo. So, if meron pa kayong questions, leave nyo ng comments sa baba. Make sure nakasubscribe na kayo. If hindi pa, click mo na yung notification bell sa baba. Subscribe button. Like, share. Yun lang. Thank you. Bye-bye.